So ayun na nga ay ayon sa kanilang report at pagmamayabang ni Tambaluslos ng mga senador at ang mga tiwaling mga budol, okay, diyan sa Kongreso, ayun, ay finalize nila yung 6.325 trillion national budget. Right? Yung bicameral conference nila kahapon at ipinagyabang kaagad ni Tambaluslos yung dagdag na allowance doon sa ating mga men and women in uniform or mga uniform personnel, and that's really good dahil tama lang naman na bigyan ng additional allowance ang ating mga kasundaluhan kapusan. Pero alam naman natin yun ay bilisan, okay? Mabilisan na pagdesisyon ng nag-aaktong presidente na si Tambaluslos at si Bangag Jr., kaya magkakasabot yung mga yan, para hindi mag-alsabalutan ang ating mga men and women in uniform sa kabila ng paglustay, paglapastangan nila sa ating budget para sa inyo mga palangga. So, alam nyo na ito talaga ay minadali at actually kulang pa yan. Kulang pa yung pagbigay dapat na additional sa men and women in uniform if you compare dito sa inallocate nilang 39 billion para sa what do you call it, dito sa mga ayuda. Ilan ba ang ayuda dito? Tignan natin. Ayuda, okay, ilan ang nilagay nila sa ayuda ang mga Jotang Ginimes? Grabe, talagang mga palangga, nakakagigil atong ginagawa ng mga bangag na ito. So, tignan natin kung ilan ang nilagay nilang, alright, nakakaano talaga, nakakarimarim. So, ngayon, mga palangga, ano ba itong bicameral conference na ito? Hindi ba dapat mag-a-agree lahat? Mag-a-agree yung miyembro ng committee, Finance Committee ng Senado at General Appropriation, ng Committee on Appropriation ng mga buang dyan sa Congress. Pero si Senator Bato at si Senator Bongo ay hindi umattend. For some reason, ay hindi nila nabustisi itong mga nakasulat doon sa national budget. Okay, baka may mga in-insert na naman, which is, hindi naman bago yan, yung budget insertion ng mga buwaka ng Ginimes. Pero one thing, mga palangga, ang laki-laki na naman, 6.3 trillion, okay? Itong budget sa 2025, nagagamitin ng mga Jotang Ginimes para mag-power trip. Okay? Gagamitin para magbayad ng mga sundalo, mga general, gagamitin para hindi na magsalita yung mga tao na sa gobyerno, bayaran na lang sila ng bayaran para hindi na nila ipaglaban ang tama. Kasi itong BICAM conference na ito, mga palangga, kung ito ay tama ang kanilang ginagawa, kung tama, nasa ayon, ito mga buwakan ng Ginimes na ito, talagang yan, sabi ni Bisdak Girl, ay may Budol Queen. Talagang dapat busisisiin nila ito. Hindi dapat approve na lang, ganun-ganun na lang, nakulang ang miyembro ng committee na kung saan na dapat pumirma at mag-reconcile sila o mag-agree sila dito sa budget na ito. Pero bakit minamadali na mga walang hiyang ito, mga palangga? Siyempre, alam nyo na. 'Di ba? Ang intensyon nila ay sila lang ang dapat masusunod kung anong gusto ni Bangag, anong gusto ni Tambaluslos. Walang pagkakaisa to. Walang pagkakaisa, nag-agree sila na meron silang parehong si Grace po, ang Senate at ang lower house, which is yung mga huwad, ay meron silang access dito sa ayuda. Kaya ayuda nation na talaga tayo, mga palangga, di ba? Ayuda. Puro na lang ayuda. Inaprubahan nila ng ganun-ganun na lang na sila-sila lang at hindi binibigyan ng boses yung iba, katulad ni Senator Bongo nga at ni Senator Bato, di ba? Para magkaroon ng tamang
suri nitong budget na ito, national budget. We're talking about 6 trillion. 6 point something trillion budget na ito, mga kababayan. Now what? Ang pinaka-ano sa akin dito, ang pinaka-alarming, mga kababayan, tingnan natin comment natin. Pumirma din si Amy. Oo, Diyos ko, wala naman yan mga palangga. Oo, Annalena, yes, ayuda, hati-hati sila. Hindi ko napanood yung kanilang but magko-comment ako regarding sa PhilHealth. Ang PhilHealth, tignan mo zero budget. Okay? Zero budget. Then ang ayuda, ang laki-laki ng ayuda. Bakit yung, bago tayo sa PhilHealth, yung ayuda, sobrang laki ang nilagay nila doon. At pareho silang may control. Ngayon nga lang Di ba recently, nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang PhilHealth, ang Development Bank of the Philippines, at ang Tingog Party List. At ang Tingog Party List ay may control dito sa pera ng PhilHealth, ng pera ninyo, kayong mga nagbabayad ng premium at kayong mga indirect members, which is yung mga Pilipino na hindi kayang magbayad nitong PhilHealth na ito. Ngayon, mga palangga, zero budget ang PhilHealth. Pero, ang dahilan dyan ni Grace mo kasi daw meron pang reserve funds. Kaya okay lang na wag bigyan ng budget ang PhilHealth. You know what? Parehong pagtitignan mo, sino ba nakaupo sa PhilHealth? Appointee ni Bangag, appointee ni Satanas. So whether bigyan mo ng budget ang PhilHealth o hindi, talo pa rin ang Pilipino. Alright? Talo pa rin. Bakit kamo? Merong 89 point something billion, 89 billion na reserve funds ang PhilHealth sa kasalukuyang panahon. Ang sinasabi ni Grace po, kailangan gastusin nyo muna yan. Saan pa ginagastos yan palangga? Ang pera o ang reserve funds ng PhilHealth. Number one, kung may mga naka-reserve dapat yan, I believe within certain years, parang 1 to 2 years, something yata na dapat ang nakatago yung pondo na yan para naka-reserve para pondohan ang mga pangangailangan in terms of may mga emergency. 'Di ba? So ano ginagawa nila ngayon? Mga palaga, ano ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang panahon? Ang kasalukuyang panahon ay nakikipagsabwatan nga dito sa Tingog Party List. At sila na ngayon ang may control. Kung titignan ninyo, bakit kayo, pag bumupunta kayo sa hospital na mga mahihirap, na walang kakayahan na magpagamot, bakit kayo tinatanggihan ng mga doktor? 'Di ba? Tinatanong kayo, oy, may pambayad ka ba? Bago ka bigyan ng kwarto, we'll talk about yung public hospital. Tama ba? Tama ba ngayon pa rin sa makabagong panahon? Bakit pag pumunta kayo sa ospital, emergency, na aksidente or whatever, kahit ano pa man, tinatanong kayo kaagad, may pambayad ka ba? May pang-down ka ba? May pang-ano ka ba? May pangbayad ka pa sa kwarto? Kapag wala kang pambayad sa kwarto, itatapon ka lang doon sa gilid-gilid, nakaupo ka lang, ganyan-ganyan. Pero kung titignan mo, nag-uumapaw ang budget, okay? O ang reserve funds ng PhilHealth. Pwede yan gastusin. Kaya nga may reserve funds para yan sa Pilipino Di ba? Yung pondo na yan, mga palangga, yung pondo ng PhilHealth, dapat yan gagamitin para sa inyo. Sa mga benepisyo ng Pilipino. Whether you are indirect member, which is yung hindi kayang magbayad dahil ang nagbabayad nga niyan ay nagbabayad nga sa inyo kung hindi nyo kaya magpamiyembro sa PhilHealth ay gobyerno. At bawat Pilipino, automatic nga, miyembro kayo ng PhilHealth, whether you are mahirap, kung ano pa man, kasi nga nasa batas yan. Pero bakit meron pa rin? Hindi meron. Karamihan sa inyo, pag na-hospital kayo, tinatanong kayo ng doktor, may pagbayad ka ba sa doktor? May pagbayad ka ba sa gamot? Or hospital bills? Palangga, yung nag-uumapaw na 89 billion dyan sa PhilHealth na ayaw nilang, hindi ka nila alam kung nasaan na yan Di ba? Ang ginagawa ngayon, kakawawain yung mga pasyente.
May babayad ka ba sa doktor? Tatanggihan ka at matutsugi na lang ang iyong what? Ang iyong pasyente o ang iyong kamag-anak. Kasama lahat yan. Para yan sa Pilipino, para sa check-up, lahat, mga palangga. Oh, para sa inyo yan na mga mahihirap. Pero bakit kayo hirap na hirap pa rin pag pumunta sa ospital para kayo nagsusumamo, para kayo nagmamakaawa?